Magic 89.9. All right, thank you so much, you guys. Once again, we're Night Live on Magic 89.9. And hello, thank you so much for performing. How was it? How are you? Kamusta naman? Okay naman. Sobrang happy kami na nandito kami tonight. Thank you so much. Of course, thank you din. I want to ask, how long have you guys been making music together? With my band, siguro 10 years na. Wow. Ito, si Kuya Jay is sessionist namin. Ooh, 10 years. Yeah. 10 years of making music, but I saw your release last year, 2025, yung Kaya Yeah, yung Natin Kaya To. Natin To. So in the 10 years, anong nangyari? Bakit last year lang tayo nag-release ng music? I wanna ask, what happened in the last 10 years? Hindi ko rin alam eh. Aray ko. Siguro, more on preparation and more on gigs lang sa mga past years. Actually, nag-release ako before, pero indie lang. Yeah. Pero ngayon kasi under Warner Music, so medyo tuloy-tuloy na yung release natin. Nice. Congratulations, Thank by you so the way. much. Of course. Yeah. I also want to ask, since you have been making music with your band for 10 years, what was the first ever song na sinulat mo? Would you remember? Ano siya, hindi ko na maalala yung title eh. Pero kasi tula yun. Mahilig kasi ako magsulat ng tula nung high school ako. So nung natuto ako mag-gitara ng 4 chords, trinay ko siya. So hindi ko na siya maalala. Parang, nagsimula ang lahat ng una kang makita. Mga ganun lang. Love song. Love song. Nung Parang may high crush ako school. nung high school ako. Tapos parang ganun. You know, sino? 10 years na kayo magsama. Sino? Natatabaan ba natin? Eto sila, dito ko na sila na-meet. Pero nag-music na ako when I was, sumasali na ako sa mga amateur singing contest nung elementary. Wow. 6 years old data ako nun. Nung 6 years old? Yeah, 6 or 7, mga ganun. Grade 2. Wow. 7, grade 2. Uy, nalaman yung edad ko. Huwag nating computerin, guys. Huwag nating sulaan. You've been making music for so long, kumakanta ka na rin ng matagal-tagal na. How did you find your sound? Kasi yung kanta mo, yung Kaya Natin To, sobrang lakas ng message niya, diba? It's for the country, especially sa dami na nangyayari ngayon, di natin. And music really drives that message for Yes. people. Lalo na as a country sa Pilipinas, ang lakas ng dating ng mga music na ganyan, ng mga kantang ganyan. So, paano mo nalaman na ito yung gusto kong tunog ng banda ko? Actually, nag-ano na lang siya eh. Lumabas na lang talaga siya. Kasi yung influence ko talaga more on classic songs. So parang OPM classic, like Asin Sampaguita, gano'n. So parang nung gumagawa ako ng song, tapos pinapa-arrange ko rin with my band, parang lumalabas na rin yung tunog na gusto ko. So, ayun. Oh, tunog OPM talaga. Yes, tunog Ang lakas OPM. ng banda Opo. na sound. It really shows through what drives you to make music. As you do have a love song, you've started with love songs, with poems as well, and then with a very strong message, also a song for the country. What drives you to make music? Siguro, gusto ko lang sigurong mai-release yung every emotion ko through my writings. Kasi mahilig talaga ako magsulat. So, siguro yun. Gaano karami yung kanta na nakatenga lang ngayon sa notebook mo, sa notes app ng cellphone mo na hindi pa natin nalalabas, na hinihintay na ng mga tao kung kailan kaya lalabas tong kantang to? Hindi ko na alam, pero sobrang dami na po talaga. Sobrang dami na. Siguro nasa 4 albums na if pagsasama-samahin. So, sobrang dami na. What are you waiting for when releasing a song? Kasi mahaba yung proseso, right? You need to make the arrangements properly, the melody, the Yes. lyrics, the music, and of course, timing also plays a very big factor. So, ano yung nasa checklist mo bago ka makapag-release ng kanta? Siguro, depende kasi sa parang every tugtog namin, inaano namin yung tao kung saan nila mas hook yung kanta, kung saan nila mas trip. So, yung lineup ng mga songs na susunod na i-record namin is yung mga parang nakikita namin na medyo merong sa tao. May kurot sa tao, ganun. Oo nga, may kurot sa tao. Anong kanta, what theme, rather, yung hindi mo pa nasusulat pero gusto mong sulatan ng kanta?
Actually, mahirap po talaga ako. Yung first song ko, sinabi mo love song. Pero yun yung pinakamahirap kong gawin. Yung Love happy song. and love songs. Oh, hindi uso yun eh. Oo. Hindi uso yun. Yan din tanong ko sa kanila eh. Kasi kailan tayo magkakaroon ng kanta na love, na masaya? Hindi Yes. uso sa atin yun eh. Lahat Totoo. tayo nasasaktan. Kahit sa kanta sa Pilipinas, tungkol sa bansa natin, masakit din. Totoo. Ayun? Totoo. Makapagmamahal pa kaya. Talagang push na push eh. Pag Oo. nagsusulat ka, parang Totoo. talagang todo yung emotions eh. Pero kasi pag happy ka, parang ang hirap isulat kasi gusto mo lang yung momentum nandun ka sa happy moments eh. Yeah. So parang hindi mo siya ma-share. Akin lang to. Totoo. Maghanap kayo ng sarili niyong kaligayahan dyan. Bala kayo. Totoo, Pero totoo. sa kahirapan, sabay-sabay tayong Yes, kakanta. sabay-sabay tayo. Okay, so you have 2 songs now. We're waiting for an album. Is that in the works? Is that something that's close by? What are we to expect for you? Yeah, in so the future? actually we are working for more singles. Single-single lang muna kami kasi yun naman talaga yung ano ngayon, uso. So, yes, kasi single din kami lahat. Hindi joke lang. Ito nga po pala si Megan, si James, Jerome, ayan. Ayan, so siguro by June yung next ano namin, release yung Ako Na Lang Sana. Ooh. Yung pang broken hearted naman. Pang broken-hearted naman. Grabe, single. Ang sakit naman ang mga kanta ng mga to. Okay. So, can you tell us a little bit about your writing process? Kasi you said you start with poems when you were younger and then you are really, truly a songwriter at heart. Madali ba para sa'yo mag-shell out ng lyrics ng kanta? Mabilis lang ba? Parang mass production ba tayo pag gumawa ng kanta or matagal-tagal? Yes, actually, hindi po talaga ako nag-ano eh. Hindi po ako nagpapatagal ng song. Kasi gusto ko, pag nagsusulat ako ng kanta, mismo kung ano talaga yung nafe-feel ko. Example na lang yung, eto parang trivia na lang to sa aming next single. Yung Ako Na Lang Sana. During that time na na-feel ko yun po yung song na walang erase. Ano yung sabihin nun? Walang... Tuloy-tuloy yung pagsulat. So kung ano po yung narinig nyo kanina, as is po yun. Tapos parang umiiyak lang ako. Parang diary pagka parang nagsusulat. ganon. Tapos narinig siya ng isang producer before. Tapos gusto nang i-produce. Oo. Pero hindi ako pumayag kasi parang pinalitan lahat ng kwento. Sabi ko, wag. Kasi parang ito yung song na... Ganito ko siya gustong- totoong ano. Oo. Parang pag pinalitan siya, hindi ko na siya story eh. Tama. Yes. Timing and everything talaga. Kailangan, pagkakanta mo, kanta mo. Huwag mong baguhin ng Opo, ibang tao, di ba? opo. Hindi mo na kwento yon. And we can expect that song on digital streaming platforms kailan? Kailan natin mahanap yung kantang yun online or anywhere? Yung Ako Na Lang Sana. Malapit nang i-release. So hopefully sa June, ilalabas na siya. Pero by now, pwede niyong pakinggan yung Di Ka Nag-iisa and kaya natin to para ma-uplift naman yung mga damdamin Oo, natin. bago nila sirain lahat ng Opo. kaligayahan ng kanta natin. Thank you so much, you guys, for Thank you coming so much. over. Thank you so much. And before we let you go, do you want to say hi to anybody, gigs coming up, and your socials as well? Yes, nasa ULH Makati kami sa Sabado. And May 3, nasa Novelita, Cavite kami with Rico Blanco. So sana guys, supportahan nyo yung aming single. Di Ka Nag-iisa and kaya natin to. Release na siya under Warner Music. And James, pwede kang mag-plug? Ayan, of course, thank you so much sa aking mga kabanda na sinamahan ako tonight. Magic 89.9, maraming salamat. DJ Isabel, thank you so much. Ayan, thank you so much as well. And you can find them online everywhere as well as their newest single, Di Ka Nag-iisa, on all digital streaming platforms. Once again, you're listening to Night Live with Megan Tarse and me, Isabel. We're Magic 89.9. Magic 89.9.